Parati kong sinasabi na ang kulay ng mga litrato ay hindi dapat kinakalimutan at hindi pinapansin. Hindi porket maganda ang kamera mo ay perpekto na ang kulay ng litrato mo. Hindi porket mamahalin ang kamera mo ay tama na ang lahat. Dahil kahit anong camera brand ang ginagamit mo, interpretasyon pa rin ng kulay na nakikita ng camera ang kanyang nire-record or ginagawa. At ang mas malalim pang dahilan kung bakit parati kong sinasabi na bigyan ng atensyon ang kulay ay dahil ang kulay ng isang litrato ay maaaring makasira o makaganda sa isang litrato. At dahil doon, at dahil na rin sa dami ng nagre-request ng topic na ito, sa video ito pag-usapan natin ang color grading, pero sisimplehan lang natin. Ngayon, bago natin pag-usapan ang mismong color grading, at oo nga pala, ang gagamitin natin ay Adobe Lightroom. Bago natin pag-usapan ang mismong color grading, gusto ko muna ay ilatag natin ang basics ng color sa photo editing. Sa totoo lang, ako personally, hindi ang mismong color grading panel ang ginagamit ko, kung hindi ang HSL na makikita mo din sa Lightroom. Bakit? Merong napakalalim na dahilan at yun ay sa pinagkaiba ng ginagawa ng dalawang magkaibang module na ito. Ngayon, para sa mga manonood ng video na ito na hindi pa napapanood ang video natin tungkol sa basic photo editing, mas maganda kung papanoorin nyo muna ang video na yon kung hindi pa kayo ganun kasanay sa photo editing sa Adobe Lightroom or kung hindi pa kayo talaga sanay sa editing. Siyempre, nandoon ang mga basics na kailangan mong matutunan bago mo talagang masundan ang mga gagawin natin sa video na ito. Ngayon, konting review. Gusto ko munang ilatag ang mga bagay na gumagalaw sa Adobe Lightroom patungkol sa mga kulay ng mga litrato. At unang-una dyan ay ang camera profile. Itong camera profile, basically, gumagamit ka ng color recipes na ginawa ng camera brand ng ginagamit mo o kaya naman ng Adobe, depende sa pinipili mo. Dito sa ginagamit natin ngayon na litrato, ang gamit ko ay camera standard. Ibig sabihin, ang color recipe na nakikita ninyo sa litratong nakikita ninyo ngayon ay galing sa ginagamit kong camera brand at syempre yun ay Sony. Kapag kinlik nyo itong apat na square na ito, makikita nyo yung iba't ibang color recipes na galing sa Sony dito sa camera matching. At meron din namang version niyan ang Adobe. At bukod doon ay meron ding mga color recipes na gawa ng Adobe na medyo naiiba doon sa mga standard color recipes natin. Katulad nitong mga artistic color recipes, mga black and white at modern pati na din vintage. Ngayon, iba ito sa mga presets na nakasanayan ng maraming photographer dahil hindi niya basta-bastang ginagalaw yung mga existing na kulay, kundi tinuturuan niya yung processor ng computer kung papaano i-interpret yung mga kulay. Kumbaga, hindi siya basta-bastang yun na mismo yung kulay, kung hindi, yun yung assignment ng range ng kulay na ginagamit ng computer at nilalapat sa litrato. Ngayon, syempre, ang susunod doon ay ang white balance. Dito, nahahati ito sa temperature slider at tint slider. Muli, itong mga bagay na to ay tinalakay natin dun sa lumang video na nakalink din sa baba. Pero kung iisipin mo lang ng simple, yung temperature ay kung malamig o mainit, blue or yellow. At yung tint naman ay nahahati sa magenta at sa green. So kapag ginalaw mo yung dalawang yan, nagagalaw ang kulay or ang balanse ng kulay sa buong litrato. Dito naman sa baba, nandito ang color mixer at nandito yung sinasabi ko kanina na HSL na mas ginagamit ko. In-explain ko rin ito dun sa lumang video pero para mas mabilis natin mapag-usapan, ginagalaw niya ang tatlong parameters ng isang kulay. So ang bawat litrato ay hinahati niya sa iba't ibang kulay na nakikita sa buong litrato. Nandyan ang red, orange, yellow, green, aqua, blue, purple at magenta. Tapos nun, merong tatlong katangian ang bawat kulay at yun yung nagagalaw natin ng hiwa-hiwalay. Technically, sa HSL, hinihimay natin ang mga katangian ng mga kulay. At unang-una sa HSL ay ang H at ang ibig sabihin nito ay hue. Sa madaling salita, ang hue ng isang kulay ay yung mismong shade na nakikita mo. Alam natin na ang blue ay may light blue, aqua blue, sky blue, blue violet at kung ano-ano pa dahil ang kulay ng mga
kilala natin nung mga bata pa tayo ay actually isang range ng mga kulay. So basically, sa pagpili natin or pag-adjust natin ng hue ay tinuturo natin sa ating computer na galawin o iurong sa spectrum na yon o sa range na yon ang mismong kulay para mas magtugma sa iba pang mga kulay. Ang dahilan kung bakit mas ginagamit ko ang HSL ay dahil ginagamit niya ang existing na kulay ng isang litrato. Kung ano yung nanggaling sa camera ay ginagalaw lamang niya o ina-adjust lamang niya. Anong ibig sabihin nito? Unang-una, halimbawa, tignan nyo sa berde sa damo ng field na ito, gagalawin natin yung hue. Ano ba yung mga nasasaklaw ng range ng green? Pwedeng maging mas malamig na green, parang medyo dark green or mint green, or pwede rin naman siyang mas maging mainit na green na medyo lumalapit na sa yellow o yellow-green. Ano pang mga nakikita natin dito? Yung yellow na nakikita natin dun sa referee ay pwede rin maging mas green pa o kaya naman maging mas orange. So lahat ng kulay na nakikita natin dyan ay nahahati din sa mga kulay dito sa mga slider. So technically, magagalaw mo ang bawat isang shade, pero hindi ibig sabihin na habang ginagalaw mo siya ay yun lang ang nagagalaw dahil nga may overlap ang mga color range na yan. Susunod naman ay ang saturation. Simple, Tagalogin natin, gaano katingkad ang kulay, gaano katapang ang kulay. At feeling ko gets nyo naman yun. Kapag tinaas natin ang saturation ng yellow, nakikita nyo mas tumatapang yung yellow doon. Taasan natin ng green, tumatapang din yung green. At taasan natin yung red, tumatapang din. Taasan natin yung blue at tumatapang din. Bakit sinagad ko? Gusto kong ipakita ang puntong ito. Hindi porket matingkad ang kulay ay maganda. Kapag ganito katingkad ang mga kulay, kadalasan ay halos nag-aagawan na sa atensyon ng mga kulay at hindi siya nakakatulong dahil nagiging distraction siya. So, hindi ko kayo tuturuan kung paano ang mismong recipe dahil naiiba yan sa bawat litrato. Pero siguro ang pinakasasabihin ko na lang hinay-hinay lang. Ang huli naman ay ang luminance. Gaano kaliwanag ang kulay na yon? So pag gagalawin natin ulit yung green, tignan ninyo yung damo at makikita nyong mas lumiliwanag yung kulay doon. Hindi rin ibig sabihin na maganda basta mas maliwanag yung kulay dahil technically ang gusto mo ay maipinta mo yung larawan na gusto mong maipinta gamit ang litrato mo. Bukod doon, makikita mo na pag tinataas natin ang luminance, posibleng tumaas din ang noise. Siyempre, ang litratong ito ay kinuha natin ng gabi at nakataas tayo ng ISO 10,000 dahil kailangan din na mabilis ang ating shutter speed at dahil doon ay kailangan nating itaas ang ISO. Kaya naman tinatanggap natin na medyo noisy. Pero makikita natin dito sa kuha na gamit natin, kahit na meron namang noise ay tolerable pa din. At lalong-lalo na kayang-kaya itong i-manage ng noise reduction mamaya. Ito nga palang litratong ginagamit natin ay kuha ng isang Sony A7R5. At ang litratong ito ay 61 megapixels. Medyo mabigat dahil grabing high resolution yung litrato. At syempre, ang ine-edit natin ay RAW files. Gusto ko rin i-share na sa video na ito ay hindi yung laptop na karaniwan kong ginagamit ang ginagamit ko sa video na ito. Bakit? Dahil bukod sa gusto kong magturo ng photo editing, ang isa pang napaka-common na tanong sa ating Simplihan Lang Natin series ay ano ang pinaka-budget friendly na laptop na pwede nating gamitin. At dahil dyan, nakipag-partner sa atin ang Asus Philippines. Ngayon, hindi ito ang pinakamamahalin, hindi ito ang pinakamagandang laptop. Dahil gusto namin na makita at ipakita kung kaya ba ng isang medium level o mid-range laptop o halos budget level na laptop ang litratong ganito kabigat. Muli, ito ay 61 megapixels, isa sa mga pinakamalalaking sensor sa full frame cameras. Kaya kahit na isang litrato lang siya, medyo may kailangan ng konting muscle para talagang ma-process siya. Ngayon, ano tong ginagamit nating laptop? Ito ang Asus VivoBook 16. Napakaraming iba't ibang variant ng laptop na ito, depende sa kombinasyon ng mga kakailanganin mo. At pag-uusapan din natin kung ano nga ba ang kailangan mo para sa photo editing. Itong specific na laptop na ginagamit ko ngayon ay ang i5 version. Ibig sabihin, ang processor niya ay isang Intel 13th Gen i5 processor. Kasama nun, meron siyang 8GB na RAM, isang built-in solid-state drive,
at Intel Iris Xe na graphics. Para saan nga ba yun? Siyempre, sa isang computer, ang puso at utak niyan ay nasa processor. Ang processor nito na yung 13th Gen Intel Core i5 ay ang gumagawa ng karamihan ng proseso na gagawin mo sa loob at labas ng photo editing. So yung processor at RAM ang mismong ginagamit mo kung striktong photo editing lang ang ginagawa mo, katulad ng ginagawa natin sa litratong ito. Ngayon, para saan ba yung graphics card? Technically, yung graphics card tumutulong din siya sa mga prosesong ito. Pero bukod doon, kapag ka mas advanced na graphics ang gagawin mo, doon papasok ang pangangailangan ng mabigat na graphics card. Isang dahilan kung bakit bumibigat ang presyo ng ibang computer ay dahil na rin sa graphics card. Pero para sa laptop na ginagamit natin ngayon, hindi ganun kabigat ang kanyang graphics card dahil nga ang habol natin ay para lamang sa photo editing. Kung magkakaroon ka na ng mas mabibigat na task katulad ng 3D rendering o kaya ng video editing, dun ka mas kakailangan ng mas mabigat at mas malakas na graphics card. Pinili ko ang specs ng laptop na ito dahil gusto ko din piliin kumbaga yung maire-recommenda ko ng direkta na laptop. At kaya hindi yung pinakamurang variant ang ginagamit natin ngayon. Ang gamit natin ay i5, meron din itong i3 na technically mas mura. At syempre may iba't iba pang variants yan na mas madaming RAM, mas mataas na SSD capacity at kung ano pa. At dahil hinimay-himay na natin ang specs ng laptop, well, share ko na lang din. Total magpapasko na. Mula sa pinakamura at pinaka-basic na version ng laptop na ito hanggang sa pinakamahal at pinaka-advanced, pati na rin ang mga mas advanced pa katulad ng Asus VivoBook Pro 16X, pati na rin ang mga all-in-one computers ng Asus, lahat ito ay kasama sa Share Holiday campaign ng Asus. Kapag bumili ka nito ay maaari kang gumamit ng 12 months 0% interest gamit ang home credit. At bukod doon ay kapag bumili ka, depende sa kung anong binili mo, ay marami kang makukuhang mga freebies katulad ng Asus merchandise, meron ding mga printer, merong jacket, merong tumbler, at gustong-gusto ko ang mouse na ito, ang Asus Marshmallow mouse. Kasi, well, ang cute niya. So kung nag-aantay ka ng perfect timing para bumili ng laptop para sa iyo o para sa iba, pangregalo ngayong Pasko, ito na yon. Ngayon, dumako tayo sa hinihiling ninyong topic at yon ang color grading. Sa color grading, medyo iba kasi yung approach. Iba yung nangyayari sa mga kulay ng litrato. Kaya talagang kailangan nating pag-usapan muna ang color mixer o ang HSL. Kung sa HSL ay ina-adjust natin ang mga existing na kulay na nando na sa litrato, ang ginagawa naman ng color grading ay nagpapatong tayo ng tint. Isipin mo na lang kung meron ng litrato at pinapatungan mo siya ng transparent pero may kulay na film o kaya cellophane. Parang ganun, pero hindi eksaktong ganun. Kaya para mas maintindihan, ang una nating gagalawin ay ang black and white o ang monochrome na cube na ito. Sa cube na ito, makikita ninyo merong mga parte na itim na itim. Meron ding mga parte na gray. At syempre, ang pinakamaliwanag ay ang puti. Bakit importanteng ma-identify natin yon? Dahil yun din ang ginagawa ng color grading. Kung ang HSL o ang color mixer ay hinihiwalay o hinihimay niya yung iba't ibang kulay, ito naman hinihimay niya yung iba't ibang level ng pagkaliwanag ng litrato o yung luminosity. Ginagalaw niya yung mga itim na itim, yan yung blacks, yung mga kasunod nun ay yung mga shadows. Kasunod naman nun ay ang mga midtones at after nun ay mga highlights. Technically, yun din ang nakikita natin sa histogram. Pero bakit sa color grading, shadows, midtones at highlights lang? Dahil syempre, dito sa blacks, ang itim wala talagang kulay. Sa dulo naman ay yung whites, ang puting-puti sa sobrang puti ay wala ring talagang kulay. So ang malalapatan lang natin ng kulay ay yung nasa gitna at yun ay ang shadows, midtones at highlights. Dito sa litrato, ito yung shadows, ito yung midtones, at ito yung highlights. So mamaya habang nilalagay natin yung mga kulay sa color grading, dapat makikita nyo na iba yung tinatamaan ng kulay depende kung saan tayo nag-a-adjust. Ngayon, may iba't ibang mode dito sa color grading sa Lightroom. Itong tatlong maliliit na tuldok na to o yung three-way mode, ibig sabihin, nasa isang pahina lamang yung tatlong mode o yung tatlong luminosity levels. Yun yung shadows, midtones, at highlights.
Pwede mo naman din piliin ng isa-isa yung tatlo na yon, shadows, midtones, at highlights. O kaya pwede rin naman yung global kung saan nasa iisang bilog na lang yung lahat ng adjustment. Pero para makita nyo yung iba't ibang epekto ng ginagawa natin, syempre dun tayo sa mas specific. Ngayon, sa bawat range o sa bawat component na ito ay meron ding luminance. Kumbaga, pwede mo ring i-adjust kung gaano kaliwanag yung shadows, yung midtones, at yung highlights ng hiwa-hiwalay. Makikita natin yan tulad nito na itataas natin ang luminance ng shadows. Makikita mo na yung mga shadows din doon sa litrato ay tumataas. Hindi ganun ka-obvious pero nakikita mo na nababawasan yung itim at nadadagdagan yung gray. Yun mismo yung luminance. Pag tinaas natin yan sa midtones, mas makikita mo, pag tinaas natin ang luminance ay tumataas din yung mga nasa gitna. Yung mga hindi ganun kadilim at hindi rin ganun kaliwanag. At syempre, magagawa mo rin yun sa highlights. Ito namang dalawa sa baba, yung blending at balance, ay patungkol dyan sa tatlong parameter na yan. So kahit pa nasa shadows, midtones o highlights ka, ay parehas pa rin itong mga slider na ito. Dahil ang ginagawa niya ay kung gaano ka smooth yung transition sa mga kulay ng highlights, shadows, at ng mga midtones. Gusto ko munang ipakita sa inyo kung ano ang nangyayari kapag tayo ay nagko-color grade. Ang simula niyan ay nasa gitna o nasa neutral kung saan walang kulay yung pinaka-target nitong color grading panel. Siyempre, ang ginagawa dyan ay gagamitan mo ng mouse o kaya naman kung ang laptop mo ay merong touchscreen o kaya naman kung meron siyang pen, ay ang gagawin din niya ay basically gagalawin mo yung target na yan. Kapag inurong mo siya papunta sa kung saang kulay, yun din yung tint na papasok doon sa range na yon. So pag ginalaw natin ito papunta dito, dapat papasok yung medyo mapula na color tint papunta sa mga midtones na nakita nating nandito. Ayun. So nakita mo na habang ginagalaw natin ay naglalapat din siya ng tint doon sa kulay. At syempre, pwede mong gamitin ang buong color spectrum na yan. Kapag ka lumalayo ka dito, nagiging mas matapang o mas matingkad din yung kulay na pinapasok mo. So halimbawa nito, naglagay tayo ng tint sa midtones, gawin natin siyang medyo madilaw. Tapos, punta naman tayo sa shadows, pwede natin siyang gawing kabaliktaran at gawin nating cool. At syempre sa highlights, ganun din ang pwede nating gawin. So makikita mo na yung ating shadows ay nagkaroon ng medyo blue na tint. Yung ating midtones nagkaroon naman ng medyo warm, medyo yellowish na tint. At dahil yung ating midtones at ang ating highlights ay magkalapit na magkalapit, ay naghahalo din yung kulay na yellowish dito sa ating midtones at yung medyo green dito sa ating highlights. Kaya ganun yung naging kulay. Hindi ibig sabihin na ito yung dapat na timpla ng kulay mo ha. Pinapakita ko lang yung epekto ng mga adjustment natin sa color grading. Ngayon, ang isang bagay na dapat ginagawa mo kapag ikaw ay nagko-color grade ay nag-a-apply ka rin ng color theory. Naalala mo nung nasa kinder ka o nasa grade 1 ka, pinagawa ka ng teacher mo nung nakakairitang bilog na tinatawag nating color wheel. At pagkatapos nun, meron siyang sinasabing mga kombinasyon na complementary colors, analogous colors, monochromatic, at kung ano-ano pa. Yon ay mga color theories na pwede mo ring ipasok sa pagkukulay mo ng isang litrato. So, simple na lang ang isipin natin dyan kung ikaw ay pumipili ng kulay ng damit na sinusuot mo at sigurado kang nagtutugma yung mga kulay ng damit na sinusuot mo, ganun din dapat sa litrato mo. Ngayon, sabihin nyo sa akin sa comments kung gusto nyo ng konting tutorial tungkol sa color theories at baka pwede nating isunod yan. So, ang mga litrato na ginagamit ko ngayon ay kinuha ko mismo sa nakaraang match ng Philippine Ascals kalaban ang national men's football team ng Indonesia. Hindi ito yung typical na klase ng photography na ginagawa ko, pero nag-e-enjoy din ako paminsan-minsan gumawa ng mga bagay na hindi ko parating ginagawa dahil feeling ko ay mas nai-inspire din ako. Pero dahil doon, nagkaroon din ako ng inspiration na ipakita ang color grading gamit ang mga litratong ito. Ngayon, kung i-edit ko mismo ang litratong ito, ay pipili ako syempre ng color profile na gagamitin. At dahil dyan, pipiliin ko ang standard mula sa aking camera. Hindi ko gagalawin masyado ang HSL bukod na lamang sa isang kulay na gusto kong medyo bawasan ang saturation para mas ma-color grade natin
at mas maging flexible ang color grading natin. At yun yung green. Dahil sa sobrang nagdo-dominate yung green sa litratong ito, ay medyo mahirap siyang pasukan ng tint ng kulay. Kaya babawasan natin ang saturation nitong green. Matapos niyan ay mas mabibigyan natin ngayon ng tint ang lahat ng mga tones dito sa litratong ito. Ngayon kapag ginagawa ko ang color grading, basically ang una kong gustong ginagalaw ay ang shadows dahil nagiging parang baseline siya dito. Dito sa litratong ito, syempre ang shadows ay nandun sa mga mas madidilim o dun sa mga anino sa litrato at hindi dun sa mga itim dahil hindi nga natin malalapatan ng kulay ang itim. So ang gusto ko ay medyo mas maging cool yung mga shadows sa litrato nito. Kaya maglalapat ako ng kulay na cool din at yun yung nasa bandang blue. So yan yung pinasok nating kulay sa shadows. Para makita nyo yung pagkakaiba, ito siya. Ngayon, pasok natin sa midtones. Sa midtones, dahil blue na nga yung nilagay ko sa shadows, gusto ko mag-complement sila. So pag sa color wheel, na nakikita naman natin dito, alam na rin natin kung ano yung katapat niya, kung alin yung complementary sa kanya. Ibig sabihin, ang kulay na yon ay nandito banda. Nakikita nyo rin na pag pinapasok natin yung tint ng kulay, ay naaapektuhin pa rin yung buong litrato kahit pa hinimay-himay siya ng color grading. So dahil doon, nagkaroon din ng medyo mas green pa rin yung green na binawasan natin ng green at nilagyan natin ng blue na dinagdagan natin ng yellow na ngayon ay medyo bumalik sa green. At yan yung dahilan kung bakit ko binawasan yung green. Pwede ko rin namang medyo gawing mas warm pa para medyo mas golden yung nagiging skin tone dito ng ating subject na isang football player mula sa Indonesia at syempre ang mga players ng Philippine Nascals. Siguro ang wag mong kakalimutan ay sa color grading, pwede kang magpabalik-balik. Kaya kung gusto mo pang i-adjust yung shadows matapos ang naging epekto, ay pwede pa rin naman. So nag-adjust na tayo ng shadows, nag-adjust na rin tayo ng midtones, highlights na lang ang natitira. At dahil ayoko naman na sobrang daming nag-aaway-away na kulay, ay ilalapit ko rin yung highlights doon sa aking midtones. At ginagawa ko ito dahil gusto kong medyo ma-achieve yung parang classic film look. Maraming mga photographers at content creators ang gumagamit na term na cinematic, pero para sa akin kasi hindi ko masasabing kulay lang ang batayan para doon. Ngayon, ang gusto ko naman gawin ay bawasan din yung luminance ng midtones natin para mas tumingkad ng konti yung kulay. Ang hindi na lang natin na pag-usapan ay yung balance at blending. So ano nga bang ginagawa ng balance? Technically, parang pa rin siyang white balance. Pag ginalaw mo pa kaliwa, naging mas blue at ginalaw mo pa kanan, naging mas yellow. Pero hindi ibig sabihin na sa lahat ng litrato ay ganon. Technically, hindi ito balance ng color, kundi balance ng mga adjustment na ginawa natin. Nandito yung shadows, nandito yung midtones, at nandito yung highlights. At basically, kung ano yung kulay na nilagay mo doon sa shadows, ay yun yung nasa kaliwa. At kung ano yung kulay na nilagay mo doon sa highlights at sa midtones, ay yun yung nasa bandang kanan. So, para siyang white balance dahil lamang umalign o nagtugma yung ating inassign na colors doon sa shadows at sa highlights sa typical na white balance slider. Ngayon naman, pag ginalaw natin yung blending, makikita mong maaapektuhan yung transition ng kulay para sa mga parte kung saan magkalapit, halimbawa, ang mga detalyeng nasa highlights at nasa midtones o kaya naman detalyeng nasa shadows at midtones dahil sila yung may overlap. Pag binabaan natin yung blending, nagiging parang mas hiwa-hiwala yung mga kulay. At pag tinaas natin yung blending, ay mas nagbe-blend sila, mas humahalo sila together. Mas nagme-mekus-mekus. Cut natin yan direct. Ngayon, muli ang color grading ay dapat nababase sa personal style o sa artistic intent na meron ka. Ibig sabihin, ang color grading, hindi yan makokopya ng color grading ng isang litrato ng kaibigan mo papunta sa litrato na kinuha mo. Ang adjustment sa color grading ay nababase din sa mga specific na litratong ginagalaw mo. So, technically, hindi ko maimumungkahi na sumunod ka sa mga color grading recipes kung hindi naman pareho ng style ang ginagamit mo at ng sinusunod mong photographer.
Hindi ko maimumungkahi na kokopya lang tayo basta-basta ng mga numero na lumalabas dito sa hue at saturation. Dahil hindi naman din pareho, most of the time, yung mga kulay doon sa mga litrato dahil magkaiba nga kayo ng litrato. At mas maganda na hindi yon kinokopya, kundi alam mo kung paano palabasin yung litrato sa utak na gusto mong ipinta doon sa litrato mo. Gets? Siguro napansin ninyo, hindi ako masyadong nagbibigay nga ng mga mabibilis na steps. Hindi ako nagbibigay ng mga recipes na susundin mo lamang dahil mas gusto ko na ma-develop nyo bilang mga photographer, bilang individual artists, dahil artist ka kung photographer ka. Gusto ko na mas ma-develop mo yung personal mong style. Pwede kang magkamali as long as hindi ka nakakasakit ng ibang tao. So, huwag kang matakot maglaro ng editing at ng color grading. Meron tayong Facebook community kung gusto nyo mag-post doon at humingi ng comments. Kung nanonood kayo nito at hindi pa kayo kasali, punta kayo sa Simpleng Photographer Community sa Facebook at magsama-sama tayo doon. Bilang pagtatapos nitong video na ito, gawin nyo lang, kumuha lang kayo ng mga litrato. Shoot lang ng shoot, edit lang ng edit, color grade lang ng color grade. Kapag ka ikaw ay nagkakamali, pwede mong pindutin ang reset. At syempre, kapag mas marami ka ng pagkakamali, ay mas marami ka ring natututunan. At ayun, sana may napulot kayo tungkol sa color grading na ito. At magkakaroon din tayo ng mga basic editing workshops in person sa susunod na taon. Ngayon muli, ako si Nico Valenzuela, isa akong landscape and architectural photographer at isang Sony Philippines brand ambassador. At sa video series na ito, pinag-uusapan natin ang mga importanteng topic tungkol sa photography at content creation, pero sinisimplihan lang natin.